Hello Ray guys! Good day sa inyong lahat. Grabe, sobrang tagal kong hindi nakagawa ng video para sa inyo kasi sobrang busy ko and I opted na magpahinga na lang talaga. So for today's video, I'm gonna update you kung ano yung mga changes dito sa garden namin na nagawa namin. Pero alam nyo ba, kahit meron kami mga changes na ginawa, sobrang dami pa rin part guys na maraming mga damo. But it's okay. So, nandito si Nico kasi kailangan namin diligan yung plant nandito sa loob. Maybe you can use this one. Meron akong tinanim dito guys na paprika, dalawa. Ayan. Yung isa meron ng bunga yun, no? Yan, paprika yan, dalawa. Tapos, ito dito is tomatoes. Ayan. Yan lang yung tanim dito sa loob guys. Wala nang iba. Ayan. So, papadiligan natin kay Nico para hindi siya maging tuyot. Ha? Like Mika? Castella yourself? No, sa white Castella siya. So, papawater lang natin yan kay Nico para hindi sila ganun ka-dry. And, meron na pala kaming hose na mahaba na abot hanggang doon sa kabilang side guys. Pero hindi lang namin siya gagamitin ngayon kasi hindi naman kailangan magdilig talaga ng mga pananim kasi nga umulan ka ninang umaga. Pero yung andito sa loob ng garden shed, ito sa greenhouse, kailangan diligan. Ito pala guys, may kumakain dito na uod. Kaya hinayaan ko na lang. Hayaan ko na lang siya guys, nakainin na yan. Gutom siguro siya. May mga insects, mga uod guys, na kumakain ng tanim. Okay lang yan. So, ito na yung ibang mga tanim dito. Pag nababasa talaga sila ng ulan, nagkakaganyan. Pero mamumulaklak na naman sila ulit. Kailangan lang putulin yung mga ibang stem nila para dumami and mag-produce na naman sila ng flowers. Ilang beses ko na itong pinutulan na trim para magbulaklak ulit. Okay naman. Marami siyang binibigay na flowers guys. Yan. So, yan yung mga bulaklak na binili ko doon sa Tokmani. And yun pala yung mga nagaling yan sa Haviki na Orvoki. Edible yan siya. Edible. Dito meron akong tinanim na beans. Yan dyan. So papakatay natin yan siya dyan guys. Ayun o. Yan. Tapos dito guys, meron tayong strawberry. Itong strawberry guys is mga runners ito before. Or yung mga similya from last year na tinanim ko. And sobrang dami. And nasayangan ako kaya itinanim ko. And dinagdagan ko rin yung strawberry plants namin doon sa strawberry beds. Tapos dito na side guys is yung aming asparagus. Yung asparagus pala, nakapag-harvest na kami ng ilang piraso. But since this is still young, 3 years old pa. Kaya hindi kami nakapag-harvest ng ganun karami. But it was enough for 1 meal. Ito guys, oh. Meron ng asparagus dito. Pero hayaan ko na lang yan siya guys na mag-produce pa siya ng ferns. Ito yung asparagus ferns. Hayaan ko na siya na ganyan. And dito naman is yung tawag nito, mga sibuyas. Yung mga tinanim kong sibuyas. Ayan. 2 bed. Sobrang daming dahon. O, diba? Hindi naman ako nag-expect ng malaking harvest guys kapag nagtanim talaga ako kasi hindi ako nag-expect ng malaki. Katuwaan lang kasi diba hobby naman. Ayun. So, yung hose is mahaba na yan siya guys. Nakakonect yan doon sa balon namin. So, yung tubig namin is libre para pang dilig. Pero yung dito sa loob na greenhouse na malit, kailangan talaga siya diligan kasi nga nasa loob siya guys, hindi sila maano ng ulan. So yeah, lipat tayo dito na side. Tapos dito may mga tinanim din ako dito. Yan, yung mga orvoki or yung mga pansies. Tapos dito yung mga patatas na nasa pots. Ayan. Mga patatas yan guys. Pero marami pa akong patatas na tinanim doon sa unahan.
Tapos dito, yung ating mga berries and strawberries na area. Yung apple namin guys, ilang piraso lang ang bunga. I mean, yeah, ilang piraso lang talaga siya kasi nga, yung apple, hindi siya every year magbibigay ng maraming fruits. Kaya kailangan namin ng another apple tree dito sa garden. So, itong dito guys, as you can notice, hindi pa siya lush, hindi pa siya ganun ka maraming dahon. Kasi ito, tinanim ko to this year lang. Nitong summer lang, few weeks ago. Ayan. Pero, as you can notice, meron na siyang mga bunga. Ayan o, namulaklak na ito guys, and nagbunga na sila. Kasi ito, galing ito sa mga tanim na to. Marami silang runners or yung maliliit na plant na produce, and nasayangan ako kaya naisip ko na itanim na lang sila. Kaya ito siya andito ngayon. But even though ni-transplant ko sila this year, nagbigay pa rin sila guys ng mga fruits na. Yan, makita nyo yung iba ngalaya guys, kay nakatransplant lang talaga nito. Ayan. Tapos ito guys, dito na side, yung mga dinanim ko from last year. As you can notice, meron na ring quarry cutter or yung wood chips sa paligid. Kasi nga guys, I don't have the time na maglimpisa, magtanggal ng damo. It's okay na may pakunti-kunting tumutubo, but kung marami na guys, mahirapan ako. Kaya minabuti talaga namin na lagyan siya ng quarry cutter around it. So, hindi kami mahirapan. Ayan. So, dito guys, marami na rin yung mga bunga. Of course, hindi pa hinog. Yan yung itsura ng flower niya, oh. And ito yung polka na strawberry na variety na favorite ng mga Finn. Ito yung mga malalaki guys na variety ng strawberry dito sa Finland, and yung napaka-juicy talaga siya. Ayan. So, ganito na itsura nito dito ngayon. Last year, itong tatlong side din ito, pero dinagdagan ko lang doon sa kabila. So, yung mga hindi pa ganun ka labong talaga, ano na, mga bago pa lang yan. Pero, grabe guys, sobrang daming strawberries dito. As in talaga. O, diba? Ang daming strawberries guys, tingnan nyo. Tapos, yung ginamit ko pala for planting the strawberry is itong ganitong planting na sako. Kasi ito guys, lulusot ang tubig dito. Pwede naman yung plastic, kaso lang ang plastic, ang problema is hindi siya lulusot ang tubig doon. So kapag umulan, and like yung strawberry na to, example lang, ganyan siya, may tubig dito, sumalata ang strawberry. Kaya ito ang pinili ko guys, and this is one of the best way na gamitin talaga pag nagplant ng strawberry. Tapos pinakita ko to sa lola namin. She said, ang ganda daw ng garden namin. Diba? Farmer na farmer. We are like farmer. Maybe next year this will extend going there. Yeah. Yeah. And yung mga plant boxes namin na nanggaling doon sa kapatid ni Nico guys, doon sa dating garden namin, nilipat na rin namin dito. Daddy, can you take this? Nilipat na rin namin siya dito. Pero ito is hindi namin siya tatamnan. Pero ito may tanim na to guys. Andito yung mga green peas. Kaya meron siyang katayanan, baka ano sila ba, mag-crawl. Tapos ang dito guys, ang mga tinanim ko dito is yung Sametikuka. Yung ganyan ba, oh. Kasi nagtataboy siya ng mga insects and mga ng rabbit, kasi ayaw ng rabbit dyan. Tapos dito naman, ang tinanim ko dito guys is carrots. Ito carrots ito guys. Yan, carrots yan, tumubo na. Nakalinya yan siya. Tapos dito sa kabilang side is yung beetroot. Yan, beetroot. Tapos dito naman na side is yung aming mga patatas. 3 beds ng patatas. And ang ginawa namin dito is naglagay lang kami ng konting lupa. Tapos yung mga patatas from last year na tumubo, yun yung nilagay namin dyan.
Tapos tinabunan lang namin siya ng konting lupa. Tapos hanggang sa tumaas siya guys, dinadagdagan namin siya ng lupa. And few days ago, dinagdagan namin siya ng lupa. So after a couple of days or weeks, pwede pa namin itong dagdagan ng lupa para makover talaga siya, magkaroon siya ng mountain dyan. Yan, sobrang ganda tingnan ng mga patata. So this year, we will not be having a hard time na i-pick up ito guys, kasi last year sobrang hirap kasi nga sa ilalim siya ng lupa and wala kaming machine. Actually, nag-try ako na bungkalin. Isang line pa lang guys, grabe. Sobrang napagod na ako. Sabi ko kay Nico, mas maganda na sa plant boxes na lang. And dito na side naman guys, nilagyan na rin namin siya ng kuwarikate or yung wood chips para nga makontrol yung weeds. Though meron pa rin mga sumusulpot, but at least hindi siya ganun karami. Pwede na namin siyang mapulot lang ba. Hindi na siya ganun kahirap. Si Anika is andoon sa trampoline niya, naglalaro. Tapos ito dito na lane, last side guys, is mga ano ito dito. Ito is, tawag nito, Vadelma or raspberries. So, maybe this year or next year, kailangan na namin to lagyan ng support dito. But we are planning na i-fence na lang ito dito guys, papunta doon. Kasi ang nangyari, last winter, kinain ng rabbit yung aking mga blueberries. So kinain nila yung mga blueberries, and this year, nag-start na naman sila na mag-produce ng stem. I mean yung stem ng blueberries guys, kinain ng mga rabbit. Yung ganito. Mahaba na sana to, kaso lang kinain siya ng rabbit. And dapat this year meron na tong bunga, pero since ning mubo gid siya guys, lumiit talaga siya. Hindi sila nag-produce ng any flowers this year. So kailangan namin siyang i-fence kasi yung rabbit, gustong gusto pala nila yung tawag nito, blueberries. Tapos dito guys, yung isang blueberry dito is namatay, pero I planted a new one. Bumili ako ng bago, and ayan o, meron na siyang bunga, pero hilaw pa. Ayan. So, ayun. Yun lang naman ang update. But today, what we are going to do is, we are going to harvest our rhubarb. Because we have a lot of rhubarb. And, gusto namin sila magamit for juicing this year. So, we are going to travel. We are going on holiday. And, we will not have time to process it right away. So, kailangan namin siyang i-harvest and ilagay lang siya sa freezer para pagdating ng autumn, saka namin siya i-juice. So, meron kaming 2 plant ng rhubarb dito sa garden. Ito, tsaka yung isa nandoon sa kabila. So, ito guys, ang rhubarb is a perennial plant. And, when you harvest it, you just pull it. Nico will help me. Kinat niya yung mga stem na andoon na tumubo. So ito siya guys, ang gagawin mo dito is ipupul mo lang siya, medyo matigas, kaya nagpatulong ako kay Nico. Ayan, ipupul mo lang siya guys, and ang edible dito is ang sanga niya lang guys. So ikakat namin siya dito kasi ang dahon is hindi siya edible. So ganyan lang, pulutin lang namin yan lahat. Yeah, birahon lang mo siya guys, hindi mo siya kailangang kutsilyuhin, kailangan mo lang siyang hilahin. Malambot naman siya, kaya naman siyang hilahin ng kamay lang. Ayan, so harvestin natin to para magamit natin for juicing. Marami ito dito, as in marami tayong makukuha nito na stalks guys na magagamit natin for juicing. That's okay. That's okay. So ang gagawin pala namin dito is i-ano namin siya, ikakat pa namin to ng smaller pieces, yung stalk niya, tapos ilalagay sa bag, tapos freezer. Yan. So magpapatulong ako kay Nico na kunin to.
Kasi medyo matigas yung iba. Ayan. Can pull it, yeah? Don't step on it. And pull. Me? Yeah, ganyan lang siya guys. And next year, mamumungan na naman yan ulit. So yung dahon doon lang tinapon ni Nico. It will decay there. Grabe, ambak na Nika oh. Tapos dito na side guys, meron pa mga ibang berries. Dito may black currants. Noni, ito black currants ito guys. And dito is yung gooseberries. Meron pang dalawang gooseberries dun sa baba. Yan, gooseberries ito. Yan oh. Pero hindi pa siya ripe. And ito is another black currant. Kailangan namin tanggalan ng damo. Tapos ito naman is red currant. Ayan oh. Pero hindi pa siya hinog of course. Green pa siya. Mga autumn time guys. Mahinog yan. And gagawin naming juice. Yan yung ginagawa naming juice. Ito black currants din ito. Ang bango ng amoy nito guys. Yung dahon niya, maganda yung aroma. Ayan. Yung dito na rhubarb is medyo maliit lang siya guys. But we can still get a lot of stalks. Or yung stem niya. Ayan. So tulungan ko muna si Nico na i-harvest to. So guys, dito na side, yung iba is medyo maliliit pa. So yung malalaki lang ang kinuha namin. Alam nyo ba yung rhubarb is mahal yan sa grocery din. Kaya it's so nice na merong tanim dito sa garden, you know. So hindi na namin kailangan bumili. And we can use it for juicing. So yung iba iniwan na namin guys kasi medyo maliit pa. Hayaan na muna namin silang lumaki. After couple of weeks pwede pa yung ma-harvest of course. So let's go to another side. We can pick up more on the other side. Huh? Yeah, let's plant. We need to plant roses as well kasi may binili akong roses na 3. Tapos yung oak tree din gustong itanim ni Nico. Nakakuha kami ng libreng oak seedling doon sa kasama namin sa Bible study. And tatanim namin yun of course dito sa garden. So ito yung pinakamalaking rhubarb plant dito sa garden guys na sobrang dami. Si Nico na lang daw ang mag-pull. Ayan o, it's so big. Let's cut here. Kasi yung dahon nito hindi namin kailangan. No, se maatuutan. Niin. Isompi tuolla vielä. Ganito lang guys, kaligayahan na namin to, di ba? Kahit ano lang talaga basta makatipid, di ba? This will be a very good juice guys kapag hinaluan mo siya ng apple o kaya ng strawberries. So, ganun na lang ka-importante. Diba? Parang stock lang siya, parang wala lang siya guys, but the flavor of this is very good. We can make pies with this one. Pwede ding gumawa ng juice, jam. But we will try for this year the juice kasi yun talaga ang mas nakukonsume namin kapag winter time. Very good. Marami na rin yan, no? Isommat tästä. Jätetään nuo pienet. Yung lasa pala nito guys, para siyang maasim-asim guys. Oho. Sobrang lakas ni Nico, naputol good. Oh, okay, that's okay. That's okay. Tapos yung dahon niyan of course, hayaan lang yan siya dyan. Meron din ditong gooseberries. Tingnan nyo, sobrang dami ng gooseberries guys.
Pero alam nyo ba yung gooseberries na to? Never talaga ako nag-pick. Hindi kasi ako mahilig sa gooseberries. Is there a tommonen karviainen mehua? No en nyt muista, että olisin syönyt, mutta onhan ne kaikki ihan hyviä. Never pa ako nakakita guys, pero siguro sa ano, jam, I think sa Hilo there is always something from that. So dito guys, di pa kami tapos kasi masyadong malaki ito and mas marami talaga siyang dahon. Mas malaki kasi itong plant na andito guys. Hindi ko lang daw ang taga-bunot guys, ako lang daw taga-gunting. Palagi palang umuulan dito sa amin. It feels like it's not summer in Finland, Daddy, no? It's so cold and windy. This is a winter sleeping plant. Ni, They're preparing the winter. I mean, but our weather in Finland is always cold now. Niin, no joo, on se nyt ollut kylmä. Ito naman siya guys, kapag meron siyang flower like yan, o yan nasa gitna, may flower na. Kailangan mo siyang tanggalin para hindi siya maging kaagaw sa nutrition. Pero ang ginawa kasi namin, yung first flowers guys, tinanggal namin. Pero yan, bagong tubo na naman yan. Puputulin din namin yan siya para magbigay pa to ng mas maraming rhubarb dito na tanim. Ito yung mga flowers, dito lang namin tinapon. Babalik lang din yan sa ground. We have already a lot. Give a big harvest. Yeah, this one has a lot. Sipag ka lang talaga dito magpulot-pulot ng mga ganito guys. Magkakaroon ka ng juice. Papakita ko sa inyo of course kapag nagkaroon ako ng panahon guys nagagawin ko tong juice. So, ang plano ko is halo siya sa strawberry. It's not so good. Hate sa poise. Hindi maganda yun. Tapon na lang ni ko. Halo namin siya sa strawberry. Kailangan naman siya i-harvest guys kasi magbabiyahe kami and we will not have time para gawin to later kasi masisira na to guys. Baka pagbalik namin masira ba. So, mabuti na ngayon para that one, Daddy, that is also very good. That one, there. Inuna niya muna yung mga malalaki. Dami na naming nakuha guys. Tapos ito palang puno na to guys. This is Vahatera, Daddy, right? Is this plant Vahatera? Kailangan pala namin yung putulin kasi hindi namin nakikita si Anika na nagtatrampolin dyan kapag daylight. Kapag daytime guys ba. Kaso lang may birds na nag-nest. Kaya sabi ni Nico sa autumn na lang namin siya putulin. Tapos dito na side guys is yung mga red currants namin. Yung iba is nag-red na. Ito mayroong isa dito na red na Aslim pa. Aslim pa kayo guys. Aslim ay. Ha? Jo, on vielä. Sen vielä hyvä. Pero ang daming bunga guys. And sa autumn, ititrim pala namin to. I'll cut from here. No. Yeah. Yeah, itong mga red currants guys is ititrim namin siya pagdating ng autumn. Dapat kasi last year kasi wala talagang oras guys. Pero yeah, this year magkakaroon ng oras yan. Gagawa natin ng paraan para matrim talaga siya and mas mamunga siya ng mas maayos by in the coming years. So yung mga old na mga stems niya kailangan tanggalin. Viela, Daddy, there's still a lot. Ang dami pa guys.
As in. Ganito lang to guys, pero mahal to guys. Ayan. So, nothing special naman ang preparation nito guys. Hugasan lang, tapos hiwain ko lang siya ng mas maliliit, mga about 1 inch or 2 inches. Tapos, ilagay sa freezer. Yun lang naman ang preparation nito. Tapos, ilagay lang siya sa freezer para ma-store talaga siya. And hindi siya masayang. Tapos na kami nag-harvest ng rhubarb guys. Andoon na sa gilid. Marami din kaming nakuha. Pero marami pa kaming iniwan kasi medyo maliliit pa. So pagbalik na lang namin ni harvest. So yan na yung mga na-harvest namin na rhubarb stalks. And meron kaming seedling nga nung tawag nito. Nung oak. So gusto itanim ni Nico. Maybe in here, oh, Daddy. Yo. Yeah, we'll change it definitely when we have money. Maybe in here because it's there's like good soil. Yeah. Tapos dito guys, yung kapitbahay namin. Ewan ko anong tinanim nila sa field na to. Hindi ko alam. I think this is Sokeryuricas, no? Sugar beets. I think this is sugar beets guys, yung ginagawang asukal dito sa Finland. Malalaman natin yan pag malaki na. It's no problem that it's like give a shadow your plants. It's not gonna grow so fast. Yeah. Maybe that side is good. So ito yung aming oak na seedling guys. Bigay sa amin ng ka-Bible study namin. Nan yung lupa dito sa amin guys, sobrang itim. I think there has burned something. Sobrang mahangin. Uy. Mika. There is a good area. Yeah, like blowing nothing. No. We need to put a mark on it so we don't drive the lawnmower in here. Yeah, we don't. I think we don't blow the soil. No. No need to water. I think it's so moist. Okay, this is when we moved here. So if this is all grow like 400 or 500 years, I'm gonna cut this down. Yeah. I don't know. Let's see. I think it's too deep. We'll just put a mark on it. You'll remember it na though. Put the jos siellä on joku stick tai joku niin. Niin, tuolla on stick. Täällä on jo paljon sticks. Niin. How old can an oak grow? Hundreds of years. Yeah, because this is the one they used for making boat. Yeah, for olden times. During olden times, yeah. A Viking era. Noni, hyvä. Nakalimutan akong sabihin. We planted a new berries here, guys. Dalawa ito. Ito is a honeyberry or Hunaya Maria. Dalawa. Yun ang isa. Tapos ito. So, the other day, may nakita na ako na merong bunga dito.
pero baka kinain ng bird. But yeah, meron na tong bunga na isang piraso nung nakaraang araw, guys. Saan na yun? O dito ko sa kabila yung nakita. Pero yeah, dalawa itong tinanim ko dito and ang bilis niyang lumaki. Malaki na siya. So dito nag-aside, guys, plano pa namin yung tabunan dyan ng wood chips. Diretso talaga. Para hindi na kami maglinis ng damo na ganyan, oh. Kasi nga nakakapagod, guys. So ang nilagay pala namin sa ilalim nito is yung mga carpet ni Lola, guys, na hindi niya na ginagamit. So as time goes by, magde-decay din yan. Pero hindi pa ganun katagal. Ay, hindi ganun kabilis, of course. But it's okay. Hanggat dito kami nakatira, guys, okay lang yan. Ayun. So, yung mga rhubarb natin, let's take the rhubarb, Daddy. Put here in the bucket so we can bring it there inside. Tuwalang bucket. Yeah. The roses, guys, we're going to plant it as well. Siguro hindi namin alam saan namin itatanim. But yeah, we will find a way. Ito, guys, nukunan ito. Hindi ako nag-collect. Paano ko sana mag-collect, guys, pero wala talaga akong oras na mag-collect ng mga dahon-dahon this year. So mag-focus ako sa mushrooms pa rin natin in the coming weeks. Actually, may mga mushrooms na pero hindi pa sila ready for picking. So ganito karami yung na-harvest na rhubarb namin, oh. Diba? Sobrang dami, guys. If you buy this in the grocery, it's already very expensive. Mga nasa mga more than 2,000 pesos siguro ito, guys, kung bibilihin mo to sa grocery. Ganito karami. 2,000 or 3,000 kasi mahal din ang kilo nito. Tapos yan lang ang magagamit mo. Yung dahon, hindi siya magagamit talaga kasi poisonous. Pero yung stalks niya ang magagamit. But this is very good. It's very good. It's very healthy. And you can use a lot of things for this one. Tama ba yung English ko? Ambot na, guys. Nagkabuan na gini, nagkalimaw itong English, ani. Nagsaksak sinagol ng mga language, guys. Yeah. Ayun. So, ikakat ko na lang yan sa loob mamaya. And nilalagay siya sa freezer. So, ganyan karami. It's a lot, Daddy. Diba? Tsaga-tsaga lang talaga, guys. Buti na lang talaga may mga tanim-tanim dito sa garden na ready na nga. Hindi na namin tinanim. Isa yan sa mga mahal na plant. Actually, the rhubarb is a very expensive plant. But once you plant it, it will grow like, and it will come back every year. And some of the people in Finland, they just give away the yuri or yung ugat niya, guys. Kasi nga kung andun siya sa garden nila, hindi din naman nila makikare. So it's gonna be useless. So binibigay na lang nila. Kasi, guys, yung iba is hindi na siya original raparperi or rhubarb na dito sa Finland. Yung mga ibang klase na siya ba. Nanggaling na siya sa ibang country. Kaya, oh! Maybe just carry it. Carry the entire bucket. Oh, on Vera tu wala. Dalhin mo na yan ni Nico doon. Just put it there in the kitchen. I'll wash it. Ay, guys, nayabugod. Pero yeah, di ba nakakatuwa kahit papano meron kami nakukuha dito sa garden namin na libre lang, hindi na kami nagtanim, di ba? Pero mahirap kasi magkaroon ng malaking yard talaga, guys. Kaya sabi ko kay Nico, itong side na to, ito lang yung magiging garden namin na pagtatamnan namin, guys. Kasi nga mahirap, guys, kapag marami kang tanim. I don't have yung time niya. Kasi nga sa nature na aking trabaho. Shifting na aking trabaho, guys. So, hindi siya magkakasya sa oras. But anyways, guys, yun lang naman for today yung update namin. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs and sa paghihintay, guys, sa mga vlogs namin.
We will try to post as much as we can, maybe a couple of videos a week. Kahit isang video guys, we will try pagkaya ng energy. We will update you guys sa aming upcoming holiday. Of course, isasama namin kayo and we will try to make as much video as we can. Thank you guys for watching and we'll see you on the next one. Hey, hey!